Mabuhay teammates! Ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. Narito tayo ngayon sa set ng aming bagong channel, Secret Sports Stories. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. Sino pinakayaw mong kalaban nun? Siyempre, Toyota tsaka Crispa, di ba? Ang hirap nilang kalaban. Noong 1990, bakit mo naisipang mag-retire? Di ba, nakita ko yung competition na medyo mahirap na, sabi ko, kaya hindi na ako nag-try sa ibang team. Pumunta na ako sa abroad, nagtrabaho ako doon, dinala ko pamilya ko doon sa Amerika. Plano talaga yon na mag-Amerika kayo? Plano ko na talaga yun. May nakahanda ka bang trabaho sa Amerika o kung ano na lang makuha mong trabaho doon? Bill, kung alam mo lang, naging janitor ako sa Amerika for 9 years. Nakapanayam namin ang 1978 PBA Rookie of the Year na si Jimmy Manansala. Isang matibay at magaling na gwardiya noong 1970s hanggang katapusan ng 1980s. At ngayon, pinagpapatuloy niya ang kanyang pagmamahal sa basketball bilang coach at tumutulong sa kanyang anak. At ngayon, kinagagalak natin ipakilala. Kasama natin dito sa studio ang 4-time PBA champion at 1978 PBA Rookie of the Year. At ngayon ay pinamana ang kanyang husay sa basketball sa pagiging isang coach. Walang iba kundi si Jimmy Manansala. Congratulations unang-una sa lahat sa St. Clair for being the champion again ng NAASCO. Paano napalakas ng husto nitong team ninyo? Bill, nung pumasok kami sa St. Clair 2011, sama ko yung anak ko si Gino Manansala at si JR Manansala. Nag-ano kami talaga, nag-recruit kami ng players. Kasi from number 8 ang St. Clair to nag-champion kami pagpasok namin kaagad doon. Paano nyo na-kompetensyahan yung ibang school? Kasi alam mo naman dito sa atin, ang labanan sa recruitment, medyo maraming kababalaghang nangyayari, di ba? Yung mga ayaw nila sa UAP, sa NCAA, pupunta sa amin. So nagde-develop kami ng players para gumaling sila. Yun ang namin, sikreto namin. Dine-develop namin yung mga players para magkaroon din sila ng magandang future. Paano nyo na maintain yung continuity? Kasi yun ang pinakamahirap sa lahat, di ba? Taon-taon may gumagraduate na player. Yung mga high school players namin, doon pa lang nagde-develop na kami sa high school para pagdating nila sa college, tuloy-tuloy yung sistema ng coaching ng coach, pati mga players. Hindi na sila nahihirapan. Okay. Kumusta naman si Gino as a coach? Okay naman. Kaya lang, minsan medyo mahigpit. Minsan sinisigawan mga players. Pero ganun talagang basketball kung gusto mo talagang mag-champion. Okay, ikaw naman, anong nakukuha mong kaligayahan dito? Sitting on the sidelines, nakikita mo nagsa-champion na coach yung anak mo. Hindi, bilang team consultant ako ng St. Clair for almost 15 years. Masaya naman ako kasi nakakatulong din kami sa mga players sa school namin. Hindi pa rin tayo nawawala sa basketball. Nagcha-champion naman tayo, nakakachamba tayo, nakawalong sunod-sunod na tayo, which is record na sa eskwela, yung 8-feet. Okay. Nung nagsimula ka mag-basketball, what made you decide na maging competitive player ka? Bill, mahirap. Nung panahon namin, maraming magaling. Kailangan magtiyaga ka. Kailangan mag-sacrifice ka. Kailangan yung goal mo maging challenge sa'yo na yung mga players na magagaling. So doon ako nag-start, nagtiyaga talaga ako para makapasok sa UE. Tapos naging 1977, naging amateur player of the year ka. Ano yung nangyari doon sa taon na yun na parang lumundag yung laro mo? Siguro ang sa akin, sa UE pa lang, na talaga ako. Nag-iisaya ko ng twice a day. Tapos pagdating ko sa Philippine team, ganun din. Double time palagi. Tapos nung nakalaban nyo yung China, you scored 26 points. Bakit ang ganda nung nilaro mo against China? Kasi yung Philippine team na yun, RP Youth na yun, nagsama-sama kami ng 1 year. Then, nung naglalaro na kami, nakita ko marami kaming scorer. Pero sinuwerte ako nung RP team na yun, nung 1997, na umi-score ako ng, siguro average ko mga 20 points per game. Kung kalabin namin ng China, siguro sinuwerte lang tayo kasi lalaki din nila eh. Ang hirap kalaban ng China eh. So, nakuha natin yung champion. Yung sa pananaw mo, bakit ngayon hirap tayo na talunin ang China at yung mga ibang bansa? Nagganon na rin sila, kumuha sila ng mga international coaches, kumuha sila ng mga import.
Kumuha sila ng trainer na mga magaganda, magagaling na coaches, nag-aaral din sila sa ibang bansa, tsaka lalaki ng players nila. Hindi na rin sila pwedeng malakas na rin ang team nila. PBA ka naman. Nagsimula ka sa Tanduay, tapos naka-4 na sunod kayo sa Great Taste. Dapat Grand Slam yun, kaya lang yung isa nandun sa, yung dalawa ibang taon, yung dalawa ibang taon di ba? Walay. Bakit ang lakas nung Great Taste team na yun? Hindi kasi knowing Baby Dalupan, hindi siya papayag na mahina yung team niya. Gusto niya palaging malakas yung player niya. Nagre-recruit siya talaga ng magagaling na players nung araw. Ako, second stringer nga lang ako doon kasi si Ricky Brown ng point guard namin noon. Tama. Tsaka nandun na yung mga dating Crispa at Toyota, di ba? Oo, sina Joey Carpio, andun na rin. Manny Victorino. Tapos nagsama rin kami ni Bog sa Dornado. Wow. Wala pa si Alan kay Dick doon. Wala pa. Ano mga naaalala mo nung panahon na yun na sunod-sunod kayo nagcha-champion? Siyempre, masaya ako dahil ngayon naisip ko hanggang ngayon na during my time na nakatikim din ako ng 4 na champion na sa isang team, which is bihira na rin ngayon. Tama. Oo. Kaya hanggang ngayon naisip ko yung mga panahon na yun. Panahon ninyo, yan yung mga no harm, no foul panahon. Tingin mo, paano ka tumagal dun sa napaka-physical na laro sa PBA? Kailangan palagi kang kondisyon. Hindi ka pwedeng mawala sa kondisyon nung panahon namin kasi yung no harm, no foul, mahirap yun. Pero kailangan ready ka rin. Kailangan magpalakas ka ng katawan, mag-isay ka ng sarili mo. Araw-araw, maaga kang matulog. Kailangan disiplinado ka sa katawan mo. Kasi hindi ka tatagal pag hindi ka nun. Sino pinaka-ayaw mo kalaban nun? Siyempre, Toyota tsaka Crispa, di ba? Ang hirap nilang kalaban. Oh, bakit? Bakit anong nagpahirap sa inyo sa Crispa at Toyota? Hindi, Bill, kung titignan mo mga lineup nila, puro superstar, di ba? Tapos, puro magagaling din ang player nila, mga coaches nila, magagaling din. So, yun na naging ng greatest, naging challenge nila. Kasi nawala na Crispa nun eh. Tapos, nawala na ng Toyota. Gradually, nawawala na rin sila. Mahirap mag-champion. Okay. Nung nakapasok ka ng PBA, ano talaga yung plano mo? Plano mo ba talaga magtatagal ka sa PBA? Hindi, bilang number 1 kong plano is mapatapos yung mga anak ko sa pag-aaral. Naging karir ko na yan kasi yun ang hanap buhay ko, di ba? Kaya tumagal ako ng 12 years. Sawa naman ng Diyos, mais naman lahat ng mga anak ko ngayon. Noong 1990, bakit mo naisipang mag-retire? Di, Bill, nakita ko yung competition na medyo mahirap na, sabi ko, kaya hindi na ako nag-try sa ibang team. Pumunta lang ako sa abroad, nagtrabaho ako doon, dinala ko pamilya ko doon sa Amerika. Plano talaga yon na mag-Amerika kayo? Plano ko na talaga yun. May nakahanda ka bang trabaho sa Amerika o kung ano na lang makuha mong trabaho doon? Bill, kung alam mo lang, naging janitor ako sa Amerika for 9 years. Wow. Para mga bata maging maayos, di ba? Marami nga ako na-interview ng mga dating PBA player na sinabi nila kailangan hindi ka banidoso kailangan kung anong merong trabaho gagawin mo. For 9 years, double job ako. Nagtatrabaho ako from 6:30 in the morning up to 11:30 in the evening. Doon sa Amerika, kailangan magtrabaho ka talaga. Walang doon, walang lakwa-lakwatsa doon. Puro trabaho. Paano mo kinaya yun na halos hindi ka na natutulog mo? Hindi, pero hindi naman lahat ng time nagaganon ako. Nung nasa States ako, naglalaro din ako pag weekend eh. Naglalaro ko sa mga Filipino leagues sa North Jersey. Bakit New Jersey? Ang lamig dun. Doon ang namin doon ang pamilya doon sa New Jersey, ando sila eh. Doon kami tumuloy eh. Okay. Tapos ano yung career plan mo nung nasa Amerika na nag-janitor ka, ang dami mong ginagawang trabaho? Ano yung plano mo? Kukuha ka na ibang trabaho? Paano ba? Hindi, ang plano ko noon kasi yung dalawang anak ko mahilig sa basketball. Si Gino at yung JR ko. So si Gino, umuwi siya dito, si coach. Naglaro sa UST. Ikot sa Arik. Tapos si G, yung isa ko, naglaro naman sa EAC. So sumunod na ako dito sa Pilipinas. Uwi na rin ako para mabantayan ko sila. I see. Pero nung mga bata pa sila, gusto mo ba talagang ituloy nila yung pagbabasketball o kahit anong gusto nilang gawin? Hindi, hilig din nila eh. Nakita ko nung mga bata pa sila, mahilig na rin sila sa basketball eh. Kaya yun na naging nila para makatapos din sa pag-aaral eh. So, hilig nila talaga. Paano yung relationship nyo sa team?
Eh, siyempre, ikaw yung tatay, di ba? Ikaw yung maraming alam sa basketball. Pinakikialaman mo ba sila o pag after practice na ng after games? Hindi, nung naglalaro sila, minsan nag-extra nag-extra shooting kami tsaka extra practice. Kasi kailangan nila, nakita ko yung mga weaknesses nila. So, in-improve ko. Eh ngayon, as coach. As coach, yung anak ko naman, mas iba yung coach sa player eh. So siya mas marami siyang alam eh. Mas nakita ko na matyaga siya mag-aral. Actually, nung nasa States kami, pumunta kami kay Bobby Knight eh. Sa Wow. Indiana. Para makapag-aral siya. Oh, So, so siya baka nag-start. doon niya nakuha yung paninigaw ng player. Hindi, ano naman siya, sa court lang yon. Pero sa labas naman, kaibigan niya lahat. Alam mo, Jimmy, itong tinagal mo ng ilang dekadas, more than 50 years na sa basketball. Bakit ka nagtagal sa basketball? Anong meron dyan na gustong-gusto mo? Hindi, Bill, passion ko ng basketball eh. Andyan ang buhay ko sa basketball. Ang hirap nang iwan ng basketball. At saka pag nananalo ka, may natutulungan ka mga bata. Natuturo mo ng tamang direksyon. Masaya na rin ako eh. Ano na rin ako, parang nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Sa madaling salita, nag-enjoy ako sa ginagawa ko. At the same time, nakakapag-inside din ako mag-isa. Nakukondisyon din ako. Di ba? Natuturuan natin yung mga bata ng konting technique natin ng araw. Natutulungan natin paano sila mapunta sa next level. Masaya na ako doon. Anong sa pag-obserba mo ng basketball sa Pilipinas, anong pinagbago ng basketball mula nung panahon nyo? Hindi, ngayon kasi Bill, maraming pera ang mga schools ngayon. Nung panahon namin, makasuot lang kami ng uniforme ng eskwela namin, lalaban na kami ng patayan eh. Pero ngayon, iba ng basketball eh. Ang dadami na nilang, may mga sweldo na sila, may mga lalaking allowance sila. Eh, nung panahon namin, pag nabigyan ka ng libreng merienda, nabigyan ka ng libreng pagkain, okay na eh. Basta dala mo yung school mo na very proud ka na. Yun ang nakita kong pagkaiba ngayon. Nakakaingit ba? Hindi naman ako naiinggit. Natutuwa lang din naman din ako. Dahil maganda na ngayon ang basketball, kanya-kanya ng palakasan ng team, gumanda yung UAP, gumanda yung NCAA, yung NASCO namin maganda rin, malakas ng teams, may mga import na rin. Maganda. Challenging talaga. Tsaka parang ang lalaki na ng sweldo ng player. Di ba nung panahon nyo, magkano yung sweldo? Mga 2.5 lang yata yung mga sweldo. Nag-start ako sa ICO, alam ko, 2,000 lang ako eh. Wow! Tapos sa PBA, ano pa ako noon, Rookie of the Year pa ako. Ano lang ang sweldo ko? 5K, 5,000. Pero okay naman kasi nung araw, mura naman ang bilhin. Sa bagay, oo. Sa bagay. Basta ang importante nung araw, ang palagi kong iniisip na yung karir ko tatagal. Kasi para sa mga anak ko. Yun ang ano ko noon, yun ang palagi ko nasa isip na tumagal ang karir ko para yung mga anak ko makapagtapos ng pag-aaral, maging maayos sila. Okay naman lahat. Okay na naman sila lahat. Eh ngayon na successful yung mga anak mo, lahat, medyo maganda na yung buhay. Anong pakiramdam? Siyempre, Bill, yun ang pangarap ng lahat ng magulang, di ba? Malagay natin yung mga anak natin sa magandang kalagayan para tayo mag-enjoy na lang sa buhay natin. Masaya naman ako at naging maayos naman silang lahat. Okay, ngayon bilang huling tanong na lang. Pag binalikan mo yung career mo, personally, ano sa tingin mo ang naiambag mo sa Philippine basketball? Ang naiambag ko sa Philippine basketball, yung pang-12 ako sa 5,000 points. Nung nag-all star ako, nung third game namin, gumawa ako ng 43 points. Hindi nag-rookie of the year ako. Hindi rin naman siguro masama yung career ko sa PBA kasi nung natapos ako, ang average ko is 12 points per game. So hindi na rin maganda na rin, masaya din naman ako. Hanggang ngayon, saan naisip ko na okay naman din. Nakatulong din naman ako sa PBA. Okay. Thank you so much, Jimmy. Salamat sa oras mo. At, Thank you, Bill. Congratulations sa inyo ni Gino. At yan ang Basketball Universe sa araw na ito. Abangan kami Lunes, Miyerkules at Biyernes sa YouTube at Facebook. Kaya like, share, subscribe at follow na rin. Nais namin pasalamatan ang Smart Sports. Laging tandaan, saan man kayo at ano man ang ginagawa ninyo, magkakampi tayo. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.